Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Kung lapis na ang pasakit, maybe it's time to call it quits. Tama na, sobra na, move on ka na. Tama ba, Team Puti? Hindi na uso ang martir ngayon. Lumaban kung kinakailangan. Huwag matakot dahil dapat may managot. Ganito kami sa Team Pula. Huminga pa. Hingal. Simulan na natin ang diskusyong pangmalakasan dito sa Face to Face Harapan! At para sigurado ang pag-move forward, gagabayan tayo ng ating harapang tagapayo. Think straight para wag nang maging marupok. Yan ang payo ni Dr. Camille Garcia. Bawal pagurin ang puso dahil baka ikaw rin ang susuko. Payo naman yan ni Dr. Love, Brother June Banat. Emotional abuse at kahit anong abuse pa yan, siguradong ipagtatanggol ka ni Attorney Lorna Capuna. Sa bawat pangmalakasang diskusyon, lagi siyang merong katapat na solusyon. Eto na siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez-Ross! Ate Cory! Ate Cory! Turuan mo nga kami niyan. Ay, yes, sumarate ko. Ganun lang. Buong linggo na ipag-boxing na. Ganun talaga. At wow, anong tuck in? Ah! Naka-tuck in. Yung dati po naming carpet, ginawa ko ng pumpono. Pambansang pogi. Hello, mga keharapan. Hello! Hello sa inyong lahat. Hello sa ating trio tagapayo, Dr. Love, Attorney Lorna, and Doc Camille. Para mas feel natin ang Christmas vibe. I-play na nga yan. Ano ba yan? Lahat na masaya. Ang saya natin. Ang bawat bawat sulat ay may gana. Feel nangirinig. Pasko sa ating puso ay sama all together. It's the merriest. It's the brightest. Paskong Pinoy, the best, the best. Saan ka man ipagsigawan. Okay. Masaya ate ko rin dahil sa haba ng hair niya, gusto ko ipakita niya dito ang kanyang dance move. Ang ating sayawero sa suwero for today ay si Mami. Tara po. Masaya. Go, Mami! Ang saya natin. Come on! Feel nangirinig. Haba nung hair, It's the merry. O, diba? It's the Yehey! Pamasko yan, ha? Maagang pamasko. Siyempre, maligaya muna tayo dapat lahat bago tayo medyo lahat mapanganga at kumunot ang noo sa susunod nating problema na hahanapan naman natin ang solusyon. Isang ina ang hindi na kinakaya ang pambubugbog ng kanyang kinakasama sa kanya. At ang mas malala pa rito, maging ang tatlo nilang anak ay sinasaktan din. Sa kabila ng lahat, magkakasama pa rin sila sa ilalim ng isang bubong. Kaya ang tanong ng lahat, hanggang kailan magtitiis ang pag-ibig? Lagi po kami sinasaktan, sinasampal po, sinusuntok po dito. Magang-maga po, lagi po sila nag-aaway, nagmumurahan po sila. Nagagalit na po yung mga kapitbahay namin sa kanila. Ang ingay-ingay daw po kasi nila. Tapos yung mga kapatid ko rin po sinusuntok niya. Dito po, tapos sinasampal. Tapos minsan po, Papa,
Tigil naman yung pananakit sa amin, tsaka kay mama. Sana maging mabait ka na. At eto na ang mga magkakasamang asawang bugbugan ng bugbugan ng bugbugan, Maria at Jose. Harapan na! Okay, meron na kagad sinasabi si Jose. Bungangera kasi. Makapal po ang mukha niyan. Oh. Naghahanap buhay po yan para po sa sarili niya, hindi po para sa pamilya. Mali! Ganun po yan. Mali yun. Hindi po Alam ko mali yan. yun. Kung pag sumusweldo po yan, kung magbigay lang po Minsan sa lang akin sa yan, isang 200. araw ako nawawalan ng trabaho. Tatlo po pinag-aaral ang anak ko. Ano ang problema, Maria? Ang problema po sa kanya, sa tuwing magtatrabaho po yan, nalalaman po namin na may trabaho po siya, hihingan ko po, magagalit. Mag-aaway po kami. Anong trabaho niya? Yung nagkakalkal po ng kanal, ganun. Ay, magkano lang ang sweldo nun? Eh, ang ganun po talaga, pag yung naaktuhan kong binabayaran siya, 400. Bakalgal. Ang problema po, kung bigyan lang ako 150, 200, tatlo pinag-aaral ko. Okay. Paano ko po napapagkasya yun, yung po ang tanongin niya sa sarili niya? Mahirap yun. Sa Ay, sideline ko po yun. Okay, ikaw, paglalaba. hindi ka ba nagtatrabaho? Sideline ko po, paglalabada, tuwing Magtutulog po. Saturday. Ha? Magtutulog. O ano naman yung pambubugbog? Yung pananakit po, kapag yung parang naiirita siya sa paghingi ko ng pera sa kanya, lalo na po sa mga anak, yun po, bigla po siyang, wala talaga akong pera, sasampalin ako. Ganun po, nasasyak na lang po ko. Okay. Bakit naman ganon? O, so yung mga anak mo naman, paano naman yung mga Yung anak sa mo? anak ko po, yung pananakit po na ginagawa niya, di nalaman po na anak niya na nakapagtrabaho po siya. May kelkal ng anak, ganyan. Ngayon po, siyempre, hihingian po siya na, pa, baka pwede naman ako makahingi ng barya sa'yo kasi may online ako. Baka pwedeng kahit walang barya para magawa ko yung assignment ko sa online class. Gagawin niya, kung pera rito, pak! Babatukan sa ganito. Oh, ganun po gawa niya. Umiinom ba siya? Ano po, hindi naman siya talaga uminom, kaya lang yung pag may ano po siya na minsan, Yung galit. inom, Yung ganun. galit. Oo. Okay. Umabot na daw kayo sa barangay. Opo. Okay. Ano sabi ng barangay? Eh, ganun po, katwiran po kasi nila, away mag-asawa, pinag-ayos po kami. Eh, kahit gusto ko naman po gawin makapaghiwalay sa kanya, hindi ko rin po magawa dahil naawa rin po ako sa mga anak ko na baka bulihin. Tsaka ayoko rin po yung broken family. Broken Dahil family kalalaki lang po kaya nila. nagkaka-broken yung mga buto-buto ninyo dyan. Di ba? Broken family talaga kayo ng kagugulpin nito, di hiwalayan mo na. Kasal ba kayo? Hindi po. Yun nga po. Okay, dapat pa ba silang magsama o hindi? Pero pakinggan muna natin ang panig ni Jose sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisi? Okay, so eto na nga. Ano yan? Blatter? Yes, Ate Coring, yan po yung blatter po sa barangay. Blatter sa barangay. Wala rin. Kahit basahin naman natin ito, una, hindi naman nasusunod. Di ba? Kasi kailangan, hindi ba kapag pumunta ka sa barangay at inireklamo ang lalaki na nambubugbog, ano ba ang kasunod doon, Attorney Lorna? Pag nasa barangay ka, pupunta ka ng barangay, automatic yan. Bibigyan dapat ng barangay protection order. Good yan for 20 days. Walang hearing ang kailangan. Automatic yan. Oh. In fact, ang mga barangay, meron ng fill in the blanks form. Lagay mo lang yung pangalan mo, lagay mo yung sino nag-a-abuse sa'yo. At saka, hindi kailangan, sanay tayo sa due process, no? Sa barangay, dahil sa batas na yan for protection of women and children, hindi na kailangan ng hearing sa barangay. Automatic ang barangay protection order. Hindi ka ba inalukan ng barangay protection order? Hindi po, kasi Hindi po, mo ba sinabi na nananakit siya? sinabi ko po yun. Parang 20 days observation doon sa nananakit. Hindi lang observation, no? 20 days na parang restraining order. Hindi pwedeng lumapit sa kanya Hindi ka o pwedeng sa mga lumapit. bata or hindi rin pwedeng pumasok sa bahay nila. Ay. So pwede pala yun. O ngayon, alam mo na. Totoo ba yun?
Hindi naman po. Nasakta ko lang naman po yan kasi pagka naglilinis ka po ng kanal, kailangan po matapos niyo bago ibigay yung pera. Hindi naman pwede na kumuha ka kagad sa kanila ng pera, hindi ka naman nila bibigyan. Kasi yun po ang usapan dun eh. Okay. Kaya, wala naman po ako mabibigay. Siyempre mag-iinit ulo mo. Ako hindi pa kumakain nun eh. Oo. Kaya yung umiikot yung paningin ko sa gutom na. Anong Kaya, nangyari ba sa kanan mong mata? Sa ano po ito, na talsikan po ng welding po. Natalsi ka ng welding, nakakakita pa ba yan? Hindi na po eh. Ah, Kaya hindi na mahirap. nakakakita. Kaya mahirap sa akin magtrabaho eh. Sa ganyan ba, wala nang pag-asa, ano? Ah, wala na? Damage na talaga? Damage na talaga siya pag ganyan. Oo, namuti na eh, yung Ay. iris niya. Okay, so kailangan alagaan yung natitirang Okay, mata. isa lang po mata ko eh. Kaya pag iwanan ko na sila pagka wala pa to sa mata ko. Para hindi na. Teka Iiwan muna. ka nila, di mo na makikita. Oo, Para hindi na sila maghirap din. oo. Kaya papahirap pa ako sa kanila. Hindi naman. Alam mo, hindi ganon. Para mo na rin tinatakasan yung obligasyon mo. Mga anak mo Eh yun. wala rin man po ako magagawa eh. Wala rin kung pag nawala pa, hindi ko rin sila matutulungan. Hindi naman yan mawawala kung hindi mo patatalsikan ulit ng welding. Ano ka ba? Labo na rin po eh. Malabo na rin. Patitignan namin yung mata mo para mapaayos natin. Patitingnan natin yan. Libre lang yun. Baka hindi na rin tama ang salamin mo eh. Titingnan natin, hindi ba? Pero yung pananakit, bakit naman pati yung mga bata? Yun lang po, yun lang pong araw Baka na gustong nasaktan ko din sila. Hindi naman po ako araw-araw na nananakit. Oo. Yun lang, nabigla lang po kasi ako kasi. Gawa nga po ng hirap eh. Oo. Sinungaling po yan eh. Ikaw ang sinungaling. Oo, Huwag mo tignan- akong gawing sinungaling, ikaw. Tingnan niyo yung mata niya, tsaka Dahil mata ko kasi, sila nagsasabi sa amin totoo. Yung inaano mo kasi sa mga anak mo, di ba naman ang bigyan mo ng konting... Alam yung mo, hinihingi niya ang pakinggan isang mata, sa'yo. hindi na kailangan dapat magsinungaling. Iisa na lang ang mata mo. Ha? Dalawang mata ko, hindi na Kaya nga, sinungaling. dalawang mata mo, tingnan mo Kaya nga sarili. inilalapit ko yung hinain ko dito eh. Kaya nga Tingnan mo nireklamo mabuti, kita. kahit sino tumingin sa isang tao. Pag tinignan yung mata mo, kung sino Ano, sinungaling ano sa ating tingin sa dalawa. mata ko? Pero, teka muna. Ang sabi kasi nung researcher namin, nung tinatanong mismo yung mga bata, madalas daw silang masaktan. Ay, hindi po. Ha? Yun lang pong araw na nasaktan ko sila nung sa init Mga na... bata Eh na po, yan, sobra pong sinungaling. bunga nga yan eh. Tsaka yan po, Tigurina, yung wala sa kanya sa isip niya na iupa kami. Upak. Iupa. Nang Hindi, bahay ba nasaan kahit ba kayo kung- ngayon? Nangupahan po kami. Ngayon po, winarningan na po kami nung may bahay na Eh, papaalisin paano na rin gusto mo kami. sa kondo? Kalala Hoy, Ay, naku, alam mo ate, yan, kondo mo pala ang gusto sa nito. bahay. Ay, libre naman Kasi ang ako araw lang pa. may masinungan yung mga anak ko. May... Dahil pag Ray, umuulan, grabe pala yan si ang mga ate, anak ko Ray. tumatakbo, May naghahanap sarili po ka ng naman ng tulugan. masisinungan. Gusto mo Kondo naghahanap ka daw. pa ng Dahil po maganda. natutulog lang po kami, nagbalik Hirap po kami na sa nga yung kaya isang gawa mata, po yung ikokondo pa. pangungupahan Patay po tayo namin. dyan. O, sa teka, kami. kasalanan ba na maghangad ng mas magandang buhay? Na mas komportable Para sa anak. sila sa mga Walang anak masama, nila? pero dapat kikilos tayo. Hindi tayo may harap na nagsasalita lang. O, dalawa sila kumilos. Tama, ito si tatay. Talaga namang kumikilos. Ang problema lang ni tatay, damage nga yung isang mata kahit gustong-gusto pa niya. Kaya nga tutulungan ni ate ko rin yung mata ni tatay Jose. Pero hindi nakakatulong kay tatay Jose yung pagbubungangan nyo, Nanay Maria. Huwag din natin gawin Maria kahinan yung Jose isa pa lang naman yung ang mata kasi may pangalan mga ninyo. bulag na nagmamasahe. Di po ba? Diba? Kasi nakaka-apekto sa pag-iisip. Di ba? Talaga ba gusto mo kondo? Hindi po. Gusto niya Gusto na super po ako executive kahit talagang village. maliit na kwarto lang, matutulugan. Okay! Ano kaya ang saloobin ng mga kakampi naman sa sitwasyon ni na Jose at Maria? Sila nang susunod sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face Okay, siya ang ate ni Maria na awang-awa sa pinagdaraanan ng kanyang kapatid. O eto na, Wilea, humarap ka na. O ano ang nasasaksihan mo, Wilea? Madalas po diyang nasasaktan yung mga pamangkin ko at kapatid ko. Dahil kulang nga siya sa binibigay na pinansyal. Okay, kayo ba, Ate Wilaya, ikaw ba saksi sa ginagawa? Kasi ang depensa ni Ate Maria, sinasaktan daw siya, pati yung mga anak Totoo po nadadamay. lahat yun. Totoo. Eh bakit sabi niya minsan lang daw? Madalas po. Eh wala ka Dahil naman pag ito pa, paano ganun, may umiinit kita? ang ulo niya. Ikaw ba'y Madalas nakatira po. sa kanilang pamamahay o hiwalay po kayo? Magkaiwalay po kami pero madalas ko silang nakikita na dito lang po lang sa
magkadingding lang kami ng halos. Pero alam mo naman, Magkapit-bahay. ikaw bilang kapatid ni Ate Maria, alam mo rin naman siguro yung pag-uugali ni Ate Maria na talaga meron talaga tong kalakasan ng boses, parang katulad ko lang, pero talagang luknukan talaga na medyo may pagkabungangera talaga itong si Ate Maria dito kay Tatay Jose. Napapansin niyo po yung pagbubunganga. Oo, totoo yun. Kahit Kasi sa na, labas po, totoo po. Kaya naman pala ho nagagalit ito at ganun po ang balik ng galit ni Tatay Jose kay Nanay Maria, gawa nga na napoprovoke kasi nga yung matindi rin pong magsalita itong kapatid nyo. Eh, yung mga anak, paano? Ay, Tay, yung bang anak mo, nagulpi mo na ba ng todo-todo? Paano ba yung pananakit na ginawa mo? Siya maggrabe sa ulo siya mamamalo. Oh, ikaw pala nananakit ka rin pala naman, Ate Maria. Nagpapagaling po sa akin yung mga anak ko. So, kumbaga Hindi ako lumalabas, ganun quits lang mamalo. kayo. Sa akin quits lahat lang. tumatakbo ang anak ko pag sinasaktan mo. Isa lang na nasa iyo doon. Kasi kamukha mo yun, pareho kayo tamad. Naku. Hindi totoo. Yung panganay. Pagmasdan mo yung tsura Anak niyong mo dalawa, yun. wala na sa inyo, Kung stick, sakali para mo ligpit na nagagalit kayo. ka sa akin, huwag mo ibusa mga bata. Hindi dapat ang bata Sinungaling mo. ka. Sakripisyo na ako sa'yo ng 13 years. Oh, kita mo nga ako, Ha? bulag na yung mata ko, nagtatampa Sakripisyo para ko sa'yo. nagkakisama Kasi sa'yo. abutan kita, nakaigalang. Totoo lang. Tapos, nangingi ako na gusto kitang sa'yo ng hiwalayan, short, kahit hindi ni pa isang rin. short, di mo ako mapaglabanan. Ako Ha? pa maglalaba. Ba't pa maglalaba? Ha? Bibigyan kita ng pambili ng pagkain. Diba? Ikaw ang kakain, di mo ako tatawagin. Hindi ka mapagmahal sa damit na Wala. binibigay ko sa'yo. Bibigay mo sa akin, trabaho, Binapasura ulit. mo. Di sana pagkatapos mo Di maligo, asawa, pagdating turing mo sa akin. Hindi, asawa Trabahador kita, mo. kaya lang ikaw ang ayaw mong iayos. Sinungaling ka. Wilea, ano pa ang nakikita mo? Totoo po yun lahat, yung mga ginagawa niya, pananakit, tapos yung mga salitang, Oy, baktol buni, Mananakit pa ako sa ilang mata ko. Umuwi ako gabi. Baktol buni Paano siya. kung makikita yun? Kung ipahiya Hindi niya mo yung alam kapatid kung ko, ganun na kahihiyan. lang. Okay, teka muna. So wala ka nakikitang lambing kahit na ano? Wala po. Oh, wala daw. Okay, ito naman. Ang kakampi naman ni Jose. Kinausap ng aming researcher ang mga kamag-anak ni Jose, pero walang gustong kumampi sa kanya dahil ayaw daw nilang ipagtanggol ang maling gawain. Ako, paano ba yon? Wala pala tayong nahanap na kakampi ni Jose. Sa taas na lang po yung kakampi ko. Hindi naman siya natutulog. Ilaw mo na Alam si niya yun. Damay. Alam Kami mo ang yun. kakampi mo, Tatay Jose, ang mga team pula. Okay, pero anong masasabi mo? Mukhang sinusukuan na ng timpula eh. No? Pwede pa naman lumipat dito sa puti. Paano natin malalaman, Doc Camille, kung nagsasabi ng totoo ang mga bata o hindi? Kasi sila ang makapagsasabi, di ba? Yes. Unang-una, makikita naman din siguro sa mga bata. Basically, alam niyo sa assessment, pag sinasabi na may psychological assessment, drawing pa lang po, makikita niyo na talaga kung medyo naapektuhan yung mga bata sa mga sitwasyon na yan. Pangalawa, kung sasabihin yung hindi sa assessment, pag nakikipag-usap po sila sa mga mental health professional, ang tendency po talaga, magugulat kayo, hindi kaagad sila nagsasalita, umiiyak kaagad. So alam niyo that there's something wrong. So meron talagang mali na nangyayari. And then pangatlo, pag sinabi nilang ganon, ayaw nilang sumagot pag tinanong sino ang mas mahal mo. Pero kung minsan nagsasalita kaagad ang bata, malapit kami kay nanay. Hindi sila nagsasabi ng mahal namin parehas. Nagsasabi sila, malapit kami kay nanay. And then, ang nangyayari dito, pag sinabing ganon, gusto mo bang maghiwalay kumisan po nakakalungkot isipin, pero at 13 years old, 8 years old, may nagsasabi, mas gusto naming hiwalay na lang si nanay at si tatay. Ayun. So ngayon, sino ngayon ang sabihin yung may mali dyan? So may paraan talaga. Yes. Kasi yung mga bata, kadalasan talaga hindi yan magsisinungaling kung tungkol sa mga magulang nila. Kung muling mangako si Jose na magbabago, dapat pa bang bigyan ng one more chance? Diba? Pag-usapan natin yan ha sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, see. Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! So dapat pa bang bigyan ng one more chance si Jose or no more chance na? Ayan. So, dito tayo sa Team Puti. Anong masasabi niyo dyan sa Team Puti? Ang masasabi ko lang po, malimon po yung ginagawa ni ate na pagbubunga nga. Pero mas mali po, hindi po solusyon ang pananakit po sa kapwa. Lalo na po is yung babaeng pinili mong sa umpisa niligawan, minahal, at
binigyan ng anak po, di ba po? Kayo po yung haligi ng tahanan. Kayo po dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa anak at sa kasama niyo po. Kung masasabi ko lang, kasi siya po yung haligi, kasi kayo po yung ilaw ng tahanan, dapat natutunan mo kayo intindihin siya. Kayo po yung bubungangaan niyo siya kasi nahihirapan na siya, may kapansanan siya, tapos bubungangaan niyo. Nag-trigger ngayon yung utak niya. Ano naman ito, kahit ako baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. Okay, Tito, ulit. Sige, sabihin natin na isa sa mga factors yung pagbubungangaan ni nanay. Pero hindi mo kasi pwedeng dagdagan ng isa pang mali na mayroon pang isa pang matinding mali para lang sabihin mo na maging tama ka. Tama nga yun, tama. Pero syempre, imbis na sabihin mo na lang, ay bungangaan mo ng umaga pa lang, sasabihin mo ng, mahal, diskarte tayo. Punta tayo sa ganito. Mahinahon. Dapat mahinahon. Kasi ang galit, humuhupa yan. Bukas, mahal mo na ulit yan. Ganun. Sige, sabi mo nga, di ba, kailangan mahinahon. Pero kailangan ba talaga saktan pati yung mga bata? Pero kahit na yung umaga pa lang, almusal mo, sisigawan ka? No, siyempre, matitrigger ka, maano yung diskarte mo, ano kayang pang-aalmusal ko dito? Imbis na iisipin mo yung pang-almusal, bubungangaan ka, wala na. Pero hindi naman sila binubungangaan ng mga bata. So bakit damay sila? Yun na nga, that's the point na nasisira yung diskarte. Diba? Maghahanap buhay ka, sabihin na kasama mo, ano, ganito ganyan. Ate Coring, may napansin lang po ako. Ano? Bagay sila. Pwede. Single ka pa ba? Ayan, pwede single. Practice na nila yan. Diyan talaga nagsisimula yan sa Opo, debate. sa debate. Okay na kayo? Okay. Kung sasampahan ng kaso si Jose, ano-ano ang mga maililista natin? Attorney Lorna. Klarong-klaro na ang batas dito ay yung Republic Act 9262, yung tinatawag na Domestic Violence Law. Ang violence, ibang klase, iba-ibang klase yan. Pero dito, sa kaso natin dito, lahat applicable. May physical, bugbugan, may emotional, may psychological, may verbal, at saka may tinatawag na economic abuse, yung hindi nagbibigay ng suporta. So, si Mama Maria, pwede mag-file ng domestic violence. Okay. Ang problema sa kanya, can't live without yan. Ang tawag dyan, battered woman syndrome. Hindi rin yan pwedeng iwanan. Ang isang Jose, miski na binubugbog siya, kasi iniisip niya, pag wala na akong Jose sa buhay ko, sino magpapakain sa anak ko? Sinong bubungangaan ko? Oo nga. Kasi yung outlet niya yan eh. At saka yung palagay ko, Sir Manong Jose, hindi dahil sa tamad siya. Meron siyang physical condition. Siguro sasabihin ni Dr. Camille, yun ang effect ng kanyang blood pressure, diabetes, etc. No? So, may reason ang bawat isa sa ginagawa nila. Ang problema dito, ang collateral damage, ang totoong damage, ang mga anak. At lahat sila minors, 8, 9, at 13. Pag ganyan kayo, lalo na may physical abuse, mawawalan kayo ng anak. Pwedeng ikunin ng DSW, lalo na pag nalaman ng mga kapitbahay at nalaman ng barangay na hindi lang minsan, palagi na lang, kukunin na ng DSW yan, no? So, mag-ingat tayo. Thank you, Attorney Lorna. Dr. Love, pasok ba sa sitwasyong for better or for worse? Yung ganito, kasal ba kayo? Kasal? Hindi. Wala silang for better Wala or silang for for worse. better or for worse, no? Kasi For pag worse kinasal palagi. ka, mangangako ka sa Panginoon na ano man ang Magmamahalan. mangyari, gagawa Oh. natin ito ng paraan. Yes, Okay. yes. That's the concept of marriage, wedding. Pero alam mo, Ate Coring, kanina pa hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sa aming mga Katoliko, mahalaga ang larawan ng isang pamilya na binubuo ni Jose,
ni Maria. May anak ba kayong Jesus ang pangalan? Oo, mabuti na lang. Oo. Parang Holy Family. Si Maria at saka si Jose. Si Maria ang larawan ng isang mabuting may bahay na pumapailalim sa kapangyarihan ni Jose bilang head of the family. Si Jose ay larawan ng isang perfectong asawa. Hindi mabunganga, hindi maingay. He is a man of few words. At ang bunga ay si Jesus na pinalaki na perfecto, di ba? Di ko nakita sa inyo. Walang respeto sa inyo sa isa't isa. Yun ang malinaw na malinaw. Wala kayong respeto sa isa't isa. Kay Jose, sa inyong dalawa, dinaanan ko din yan kasi 55 taon na kami nagsasama ng asawa ko. 55 years. Bukang yan ang nakikita ko bago ko matulog. Paggising ko sa umaga, yan pa rin ang nakikita ko. And the whole day, yan pa rin ang nakikita kong muka. Kung gusto mong tingnan yung kapangitan at lahat ng kapangitan ng kapartner mo, makikita mo. Hindi mo nahanapin, andyan. Pero maganda, hanapin natin yung maganda na ginagawa niya. Bakit hindi mo ma-appreciate yung kahit minsan lang niya labhan yung iyong underwear? Hindi mo na ma-appreciate, di ba? Napag-aahin ka ba niya ng pagkain, ng tanghalian o hapunan? Siya po. Siya nag-aahin. Ako nag-aahin. Ikaw nag-aahin sa kanya. Okay. So dapat makita natin yan. Have you ever said thank you to your partner? No? Ito sa mga lalaki sa ating Pilipino, bihirang-bihira tayo makakita ng asawa na nagsasabi ng thank you sa kanyang asawa. Pag naglagay ng patis dun sa ating kakainin, hindi na natin ma-appreciate. At yan ang nakikita ko sa inyo kasi wala kang sacramental wedding. Walang commitment sa harap ng Diyos. Nagsama lang kayo dahil gusto nyo. Ngayon, wala na kayong makitang maganda sa isa't isa. Puro kapangitan at wala nang dahilan para magsama kayo. You fell out of love already. Okay. Tingnan natin kung anong desisyon nila mamaya. Doc Camille, meron bang, ano ba yon? Parang hindi na makawala? Ano ang psikolohiya ng isang babae na gano'n na ang sitwasyon, pero kumakapit pa rin? Siguro una-una po, kasi may mga pagkakataon na ang mga babae, pag nagkaroon ng codependency sa kanilang partner, ang tendency kahit na sabihin yung inaabuso, hindi sila makawala. Ito yung tinatawag nating cycle of abuse, na pag mas nagkakaroon ng tensyon sa buhay ng babae, pag hindi siya nakakaranas ng pang-aabuso. Meron pong ganun. It's a psychological phenomenon, although hindi siya clinical disorder. So yun yung nakakalungkot dito kasi ang apektado talaga, hindi naman din po yung mga partners dito kung hindi yung mga anak. Kasi sila yung magsasuffer, sila yung pwede magkaroon ng post-traumatic stress disorder, pwede magkaroon ng anxiety, depression, lahat po ng possible na mental health issues na hindi nyo makikita dahil bata pa, pero pwedeng mangyari pagdating po ng post-adolescent, yan po yung mga panahon na 14, 15, 16 years old. So sana magkaroon ng pagkakataon na hindi lang po ito yung respeto sa isa't isa eh. Paano nyo po pagkakatiwalaan na isang taong hindi naman nagtatrabaho? Tapos ayaw nyo humiwalay dahil ang sinasabi nyo, ayaw nyo maging broken family. Ang isa pong broken na talaga. So, ang kinakailangan dito, pag-isipan nyo maigi. Hindi po kayo pwedeng magsama dahil kasi ang sinasabi nyo para lang sa mga bata. Ang isipin nyo, may pagmamahal pa ba sa isa't isa? Okay. Tingnan natin kung anong kanilang magiging desisyon. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagsasama ni Jose at Maria? Yan ang malalaman natin sa aming pagbabalik. Ito ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, O kita mo na, ito palang PhilHealth ay mayroong tinatawag na gamot program. Kung saan 20,000 pesos worth kada taon ang libreng gamot. Magpaparehistro ka lang. O sa bawat konsultasyon, bibigyan ka. Yun na nga lang, hindi pa rin alam na naman ng mga tao ang kanilang mga karapatan at benepisyo. So ilalapit ka namin sa PhilHealth para sa lahat ng iyong mga kailangan. Kasi kailangan magtrabaho ka, Maria.
Susubo kami ha na mahanapan ka ng trabaho para meron ka rin ginagawa, okay? Ngayon, ang inaalala ko kasi sa mga bata, yung kailangan pa nilang humingi sa tatay, tapos mabubugbog pa sila. Eh anong asahan kung naglilinis lang ng kanal? Marangal na, marangal yan na trabaho. Pero parang hindi sapat, lalo't ito'y hindi naman nagtatrabaho. Okay. So, iniisip ko para sa mga bata ito, hindi para sa pag-inom, hindi para sa kuryente. Ito ay para sa pangangailangan ng mga bata. Bibigyan namin kayo ng maliit na kabuhayan, ng pagtitinda. Tingnan ninyo kung ano ang importanteng mabenta na wala doon sa inyong lugar. Kung barbecue ba yan, siomay ba yan, o bigas. Yun ang ibibigay namin sa inyo. At kailangan mapaikot ninyo ang pera. Kung hindi, mauubos yan. Tapos na ang kwento. Okay. Ngayon, ilalapit ka rin namin sa Barangay Protection Program. Para sa susunod na magkaroon ulit ng sakitan, hindi ka pwedeng pumasok ng bahay nila ng 20 araw. Wala kang magagawa. Pag yan nangyari ulit. At pakakausap natin ang mga bata kay Doc Camille. Okay lang ba, Doc Camille? Ikaw na mag-interview sa mga bata. No problem po. Oo, thank you very much. Kawawa di ba? Kasi, na yan, nagiging permanente ang lamat sa mga bata. Okay? So, magsasama pa ba kayo? O ano sa palagay ninyo? Kung para po sa akin, kung ano pong makakabuti, kung makikipaghiwalay po siya, kung tuloy pa rin kami na mga ngako siyang Mahal kita kaya di tayo wala yan. Mahal mo ko pero nananakit ka. Mahal mo pala ako, ba't ka nananakit? Gums to gums, harapan! Bakit ka umiiyak? Naiyak po ko sa kanya, di niya po ginagawa niya. Baka naman naliwanagan na siya. Liwanag kasi ng ilaw dito sa studio. Baka naliwanagan na siya na mali ang ginagawa niya. Alam mo, tatanungin ko yun Nakalimutan ko lang tanungin kung mahal mo pa ba siya? At ikaw, may pagmamahal ka pa sa kanya? Meron po. Ama po siya ng anak ko. Alam mo, kailangan itawid mo, itulay mo ang mga anak mo sa kanya. Kasi mahirap yung galit ka sa tatay mo. Ha? Kailangan mapaliwanagan mong mabuti na nagsisisi na tatay nila. Tapos, easy-easy lang kayo. Huwag muna kayong masyadong naghaharapan pag mainit ang ulo nyo, right? O sige, so okay na kayo, okay na kayo. Susubukan lang natin ulit, right? Subukan lang natin ulit. Pwede namang mag-counseling. Hindi ba? Tutulong na kami ng hanap buhay. Para sa mga bata yun, ha? Okay, so okay na tayo. Okay na tayo. Hanggang doon na lang ba yun? Yun na lang? Walang Yes! Ate Maria, ikaw rin lumuhod. Huwag ka lang mananap na. Tatay Jose, Nanay Maria ang bunganga. Wow, parang hindi bagay yung music. Maybe this time. Oo nga naman. Kasi na-imagine ko yan, Bea Alonso Okay. So, maybe this time. Diba? Love will come in. Diba? Ayan. Kailan ba ang hanggana ng isang relasyon na tila wala ng direksyon, wala ng magandang pakiramdam, wala ng naiaambag na kabutihan sa iyong pagkatao o sa mga kasama sa bahay? Ako po'y naniniwala na may mga tao na kayang magbago, pero mayroon ding hindi na tila magbabago. Masusubukan natin ito kung siguro malaki na ang nakataya. Titigil sa paninigarilyo kasi meron ng sakit sa baga. Titigil sa alkohol kasi tinamaan na ang pantog. Titigil na sa pagbubunganga sa asawa kasi nangangaliwa na si mister. O titigil ng pambubugbog dahil habang buhay ng may lamat sa isipan ang kawawang mga bata na walang laban. Habang buhay nila dala yan. Ang pinaka-importanting pangako ay hindi pangako dito sa telebisyon.
na meron pang paluhod-luhod. Hindi importante yan. Hindi importante ang pangako sa pamilya o ibang tao. Ang mahalagang uri ng pangako ay yung sa Diyos at sa sarili. Kasi yan lang ang magiging sukat kung may pag-asa pa kayong magsama o hindi. Kung hindi, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Mas mabuti pa para sa kapakanan ng mga bata, maghiwalay na lang. Hindi ba? So kayo lang po ang makakasagot niyan. Ngayon, kung wala pa rin, wala pa rin pagbabago, bigyan mo ng 1 buwan, balik na naman. Baka sumubok kayo ulit, wala pa rin. Palagay ko, yun na ang sagot sa tanong kung hanggang kailan ang pagtitiis. Ayan. Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may kay kaharapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan. At para mas masaya ang Noche Buena, narito ang Pamaskolubong mula sa Face to Face Harapan. Ayan. O sa inyo yan, ha? Sige, isa kayo. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o krayan. Sama na sa pagting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tumuloy magkalinawan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face. Isang tiyahin, inaakit daw ang kalibin ng kanyang pamangkin. Malandi ka! Asawa mo ang lumalandi sa akin, hindi ako. Maganda ako, wala lang akong ipe. Kasi nagwawali na. Natural, kailangan mong tumuwad eh. Bako yung titig niya,